Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagyan nyo na kasama dito sa ating mga kwentuhan at balitaktakan dito sa usapang RTL business. No? So, ngayong gabing ito guys, ang pag-uusapan natin ay yung mga dahilan kung bakit nalulugi ang ating mga small farms, no? So yan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. So kung yan ang isa sa mga hinahanap mo, stay tuned, no? At magbabalik tayo pagkatapos lang ng maikling intro. Okay guys, ayan, welcome back. This is Anthony pa rin, ang palagi nyo nakakasama. At kung kayo po ay bago sa channel na to, welcome po kayo sa channel. At wag po kayong mahiya na mag-subscribe sa ating channel dahil po yan ay malaking tulong para mas marami po tayong maabot na mga kapwa natin RTL. Small time backyard racers para sa ating mga binabahagi na kwento, information at kung ano-ano pa. So i-click nyo na rin po yung notification button at nang sa ganun ay lagi po kayong ma-notify. Ayan. So salamat po. At ngayon pong gabing ito, katulad ng sinabi ko kanina, ay kung ang hinahanap nyo ay yung mga reasons bakit nalulugi ang mga small time farmers na katulad natin, RTL farmers, ay babahagi po natin at pag-uusapan natin yan ngayong gabing ito. No? So yan guys, unang-una, there are 5 reasons or maybe more, no, na pwedeng natin pag-usapan. Napakaraming mga reasons na pwede natin pag-usapan na magiging dahilan kung bakit tayo malulugi. So unahin natin yan guys doon sa katotohanan na minsan wala tayong business planning. So the first thing that makes us a bankrupt o nalulugi tayo is lack of business planning o poor financial planning. So yan po yung isa sa mga nagiging problema natin, no? So minsan dahil nakita lang natin yung kaibigan natin, nakita natin yung mga sa Facebook may nagpost na ganito, maganda ang negosyo, is iniisip natin na madali lang siyang gawin at pwede natin gawin. So hindi natin naiisip kung paano natin patatakbuhin ang business, anong paraan ang ating gagawin at ano yung ating financial plan, no? Ano yung ating business plan. So kalimitan dahil hindi natin napagplanuhan, minsan ay kinakapos tayo sa kapital, minsan kinakapos tayo sa pangsuporta at dahil dyan ay nalulugi tayo. Ayan. So okay, so ang sunod diyan, yung pangalawa natin na magiging rason kung bakit tayo ay nalulugi is basically failure to set clear business goals and strategies. So mahalaga guys na kung tayo magsisimula ng RTL business, meron tayong goals, meron tayong strategies, no? So ano yung ating goal sa ating pagninegosyo ito? After 20 months, ano yung ating gustong marating? At ano yung mga pamamaraan ay yung mga diskarte natin para marating natin yung mga goals na gusto natin. Gusto ba natin na magsimula ngayon na maliit, 200 heads muna, tapos after the end of the cycle meron na tayong 2,500. Paano natin ifa-finance yan? Paano tayo kukuha ng pansuporta dyan? At saan tayo kukuha ng budget para makita natin? So meron tayong specific goal doon sa gusto natin marating at the end of the cycle. So dapat natin pinaplano ng ayos yan. So the next thing is the third one is inadequate knowledge and skills, no? So like I said earlier on, nakita lang natin yung kaibigan natin, nakita natin sa Facebook na pwede natin gawin. Meron tayong mga fina-follow na bigla na lang maganda ang kita, pinapakita na ganito ang income, ganito ang expenses, tapos atin ang binanatan, no? Atin ang binanatan agad, no? Bumili din tayo, gumaya-gaya tayo, tapos hindi natin alam na may mga challenges pala ito, no? Pwede palang mamatayan tayo ng manok, pwede pala tayo mapeste, mahal pala ang feeds, no? Mahirap pala magbenta ng itlog. Ito yung mga challenges, hindi ka handa, wala kang enough knowledge, may sakit ang iyong manok,
paano mo siya gagamutin, mayroon siyang bumagsak ang production ng itlog, paano mo siya papalakasin. Yung mga ganun ba, dapat alam natin, may enough knowledge and skills tayo kung paano natin papatakbuhin yung negosyo. Kalimitan, yung nagiging dahilan kung bakit tayo bumabagsak, bakit tayo nalulugi, dahil wala tayong hindi tayo nagpo-possess, hindi tayo nagtataglay ng ganyang mga kaalaman at saka kakayanan. Ayan. So guys, dapat meron tayo niyan, no? Basta wag kayong pasok ng pasok, hindi dahil nakita nyo na kumikita, ginaya nyo na dahil may pera kayo. Minsan konti lang yung pera, hindi kayang sumuporta. Kaya kinukulang tayo. Okay? So guys, ang susunod is limited understanding of poultry management and practices. No? Yan yung isa sa mga dapat alam din natin. Yan yung isa nagiging dahilan kung bakit bumabagsak tayo. Kasi wala naman tayong experience, wala tayong knowledge, wala tayong kahit na anong alam sa mga practices sa pag-aalaga ng manok, nalulugi tayo. Ayan, so yan. The next thing guys is lack of technical knowledge on disease control and biosecurity. So, isa sa mga malaking factors kung bakit tayo ay malulugi is pagka tayo ay napeste, namatayan, nawalan naubos yung mga manok natin. Kasi isa sa livestock yung inaalagaan natin. So guys, yan yung kailangan dapat pinaghahandaan natin. Dapat equip tayo dyan. Dapat yung ating poultry na itatayo, meron talaga tayong biosecurity. Paano natin papalakasin yung depensa ng ating mga manok laban sa mga elements, no? So may mga ganyan talaga. So dapat ay highly knowledgeable tayo and meron tayo mga trainings kung paano natin ito lalabanan. Okay? So yan. Sunod, poor financial management, insufficient capital to sustain operation. Yan yung sinasabi ko din kanina pa, na bana tayo ng banat, hindi pala natin alam na hindi lang bibili ng manok, magpapatayo ng poultry ang puhunan. Meron pa palang operational cost, pambayad sa staff, pambayad sa kuryente, pambayad sa feeds, pambayad sa tubig, pambayad sa mga other operational cost. So dapat pinaghahandaan natin ito sa ating mga videos, ay ating pinag-uusapan at ating ini-explain na maayos, na dapat ay merong ang working capital at least more than a month. Kasi minsan ang mga itlog na binili mo, mga manok na binili mo ay hindi pa mangingitlog sa loob ng isang buwan. So we have to make sure na meron tayong supporting capital para sa mga ganitong issues, no? Yan, sa kapag may mga unexpected expenses tayo. So dapat iniintindi natin yan, dapat pinaghahandaan natin yan. Okay, so yan guys. Sunod natin na natitingnan is yung disease outbreak and biosecurity issues, which is basically atin ang pinag-usapan. Ayan, inconsistent feed quality affecting growth rates, lack of access to affordable high quality feeds. So minsan may mga binibili tayong feeds guys na mura lang. Akala natin okay na yon kasi akala natin nakakatulong sa atin yon. Pero ang problema, kapag mura, syempre you get what you paid for. So pag mura ang feeds, minsan kulang yan sa mga vitamins and minerals na kailangan ng ating mga manok para tayo ay bigyan ng mas maganda na production. At dahil hindi natin nagagawa yan, bumababa ang production, nagkakaroon tayo ng problema sa ganyan. Okay? So the next thing is basically high mortality rates. Yan. So maraming namamatay sa ating mga manok. So ganyan talaga ang ating dapat pinaghahandaan. Dapat ay hindi tayo dapat handa tayo na meron tayong mortality talaga. Pero dapat into a certain level. Dapat meron tayong certain expected mortality. Kung wala tayong mortality, mas maganda kasi hindi tayo malulugi. Pagka sobrang dami, 100 ng manok mo, tapos namatay 50, luging-lugi ka na nun. Yan. So
The next thing guys is dapat alam na ang nagiging isang reason kung bakit hindi din tayo nagsasucceed sa ganitong business is yung difficulty of sourcing quality chicks feeds veterinary services. Minsan nakukuha natin medyo bata tapos medyo may sakit, hindi tayo nakakakuha ng quality ng mga manok. Sunod is yung supply chain challenges. Yan. So, bana tayo ng banat. Hindi pala natin alam kung paano natin ibebenta yung mga itlog natin. Minsan, dumadami na yung ating itlog. Minsan, hindi natin maibenta, nabubulukan tayo. So, pag nabulok yan, lugi tayo, syempre. Okay? So, minsan, ang nagiging dahilan din is yung inadequate shelter and water supply. Minsan yun din daw yung reason bakit tayo nalulugi. Pagka gano'n, namamatayan tayo ng manok. Ayan, so guys, ayan, so napakarami na natin. Ito pa pala, isa na lang, last one, na reason bakit tayo nalulugi. Dependency on middlemen selling through. Yan. So, ang ating nagiging issue is hindi tayo nagbibenta ng ating itlog. So, minsan, dahil nagre-rely tayo sa mga middlemen, gusto natin mas madali pero mas maliit ang tinutubo natin. Kasi syempre, yung mga middlemen maghahanap pa ng cut yan at saka kukuha pa ng porsyento yan para mabenta nila. So, minsan, yan yung isa sa mga reasons bakit tayo nalulugi. Dahil tayo ay umaasa sa kanila. No, pagka wala sila, wala tayo, no. So dapat alam natin paano natin ibebenta ang ating mga itlog, saan natin ibebenta. Mas maganda kung direct nating ibinebenta sa consumer para nang sa ganon ay mas malaki yung ating tutubuin, 'di ba? So guys, yan lang para sa gabing ito, sa araw na ito ang sharing natin. Hopefully makatulong ito sa lahat ng mga tao na gustong magsimula ng RTL business. Thank you guys. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye-bye.